Alden at Kailin, bakit daw may parehong bracelet mga kasembres or parang beads or something? Tapos si Kath at saka si Kyle Itchari, spotted daw mga kasembres, no? Tapos itong kapatid ni Mayor Mark Alcalam ay magkasama daw sila. So yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, na-feature si Alden kagabi, no? Dun sa may 24 oras. So as expected, expected ko rin ito mga kasamaris after ng mga shootings ni Alden ay magkakaroon siya ng mga pag-feature mga kasamaris, no, sa 24 oras. So na-highlight din dito yung kanilang pag-immerse mga kasambreros na at pag-train doon sa parang ospital ng lungsod ng Maynila, no? Something like that para ito mga kasambreros. So hindi pala ito sa St. Luke's Hospital mga kasambreros. So yun, kagaya na mention ko doon kahapon ay inaral ni Alden yung yung mga gawain ng isang surgeon mga kasambreros. Ay dito nga sina Alden mga kasambreros, sina Shuvi Etrata. So, Hospital ng Maynila Medical Center mga kasembreros ang specific na pangalan ng hospital mga kasembreros. Ang kulit kasi yung mga tao sa labas ay nakatingin, no? Syempre, kumapang Alden Richards, sobrang sikat nila mga kasembreros. Andyan pa si Shuvi Etrata, no? Sina Christopher Martin. So, talagang pinagtinginan sila mga kasembreros. So talagang as in parang totoong surgeon mga kasembreros yung kanilang ginawa dito. So yung proper counting, yung tamang position, yung mga iba-ibang klaseng stitches when it comes to surgery or surgical procedure mga kasembreros. Sabi niya, hindi talaga madali mga kasembreros, sabi ni Alden dito. So tapos yun, nagpasalamat siya of course, no, sa mga doktor na matyaga nagturo mga kasembreros kaya Alden. So ang kulit kasi ang daming nagvi-video sa kanila sa labas mga kasembreros. Tapos yun, si Alden dito ay nag-emphasize na yung kanilang Code Gray na TV series mga kasembreros ay para rin sa mga medical practitioners or medical professionals mga kasembreros. Kasi hindi biro, no, yung kanilang ginagawang trabaho of course, no, sa medical field. So dito nag-share din siya ng konting experience niya at enjoyment sa Siargao mga kasembreros. So parang kahit nagtatrabaho daw si Alden doon sa Siargao ay parang naging escape niya iyon kasi nga ang ganda ng view, ang ganda ng dagat, no? Nakita niyang dagat araw-araw mga kasembreros, yung beaches and so on. So yun, talagang sabi niya dito ay nagkaroon siya ng rediscovering of himself and healing na rin mga kasembreros. So mamaya pa-play ko ito, no, kung hindi tayo ma-copyright, tapos kung ma-copyright naman hindi ko po ito ma-play mga kasembreros Tapos, yun, patapos na pala yung yung tao dito, yung Stars on the Floor nila mga kasembreros. Parang ilang episodes na lang yung Stars on the Floor mga kasembreros. So talagang ilang episodes pa yung nila. Pero no, talagang sa ilang, parang hindi ko alam kung ilang buwan yung nila mga kasembreros. Pero kasi February, March, April, May, June. Parang 3, no? Parang 3 months din siya mga kasembreros yung tinakbo ng Stars on the Floor. So, naglabas na sila ng kanilang parang teaser, no? Or parang information nga mga kasembreros sa kanilang Facebook page kagabi, na kung saan ay malapit na na matapos itong Stars on the Floor. So, the final dance battle. So, yun siya 2 hours ago ito, mga kasombrero. So, abangan natin, no, kung sino ang mananalo, mga kasembreros na ultimate dance duo sa season 2 ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So, talagang talagang grabe. Ilang ba si Alden? Stars na Floor Course, ito yung sa mga main shows mga kasembreros. Tapos Love Siargao, tapos Code Gray.
Grabe, sobrang bilis ng kanilang pacing talaga mga kasembreros. I'm so amazed, no, na talagang si Alden ay grabe. Very ano sila, very organized na magtrabaho, and at the same time mabilis, no, pero pulido mga kasembreros ang team ni Alden. So hindi lang siya sa hindi lang siya sa may pumapa sa isang, kunwari ito sa Stars on the Floor. So maliban pa dito of course ay ang tawag dito yung buong management ng GMA mga customers. Tapos congrats pala kay Kath, no, kasi magkakaroon para siya ng parang award sa July pa naman ito mga customers, pero nag-post kagabi yung Media Choice Awards or parang Primetime Media Choice Awards. Parang icons yung kanilang pinarangalan dito mga customers when it comes to maraming palabas. Puro babae yung kanilang pinost mga customers, pero abangan ko ito kung may post sila about sa mga lalaki naman na awards mga kasembreros. So Primetime Media Choice Awards yung kanilang awards na ibibigay mga customers, honoring an icon, celebrating a legend, Asia's box office star Catherine Bernardo, iconic Queen of Philippine Movies Award. So honoring an actress whose remarkable performances, undeniable talent, and record-breaking achievements have made her one of the most beloved and successful stars in Philippine cinema. So nakita ko dito may award din si Marian, si Judy Ann, si Claudine Barreto, si Bea Alonzo, Kim Chu. So yun yung parang malistahan ng Sina Gloria Romero yung mga nag-passed away na, so meron din po mga kasembreros. Pero yung batch yata nila ay yun, sina Judy Ann yung kanya mga kasabayan. So July 2026 pa naman ang awards night ito mga kasembreros. Hindi ko lang sure kung pupunta si Kath dito sa Media Choice Awards, no, na ito mga kasembreros, pero hoping na pumunta siya. Pero July pa naman siya, no? Medyo mahaba-haba pa mga kasembreros. Tapos next item natin, si Kyle, no, marami nagsabi na si Kath itong kasama ni Kyle Echari mga kasembreros. Parang tinatakpan ni Kyle Echari yung ulo ni Catherine daw dito, no, parang habang lumalabas sila mga kasus, kasi nga sobrang gentleman din ni Kyle Echari na ito mga kasembreros. So spotted sila pero parang inalalayan niya, tinakpan niya yung ulo, parang protective si si Kyle, tapos papunta dun sa kotse or sa sasakyan mga kasembreros, no. Pero na-confirm naman dito na si si Julia Barreto, kasi si Leon Barreto na kapatid ni Julia Barreto ay magtropa din, kung kaya si Julia Barreto at saka si Kyle Echari ay close din po. So unang tingin para siyang si Kath talaga mga kasembreros. Pero ito po ay si Julia Barreto mga kasembreros, na kung saan ay sobrang napaka gentleman pala nito, no, ni Kyle Echari. Tapos next item natin, sa major item tayo mga kasembreros. So marami nagtatanong, no, kasi pinost ito sa isang fan ni Kailin Alcantara na parang meron parehong bracelet, sina Alden at saka si Kailin Alcantara mga kasembreros. So parang na-point out nila dito yung parang beads. In Instagram story din ito no, ni Kailin Alcantara. Tapos pinost ng kanyang fan sa TikTok, kung kaya nakita ko siya mga kasama. Sabi niya, Kailin's recent IG story. Tapos yun isang aso na may beads, no, tapos ay hinambing siya doon sa beads or bracelet na meron nga si Alden Richards mga kasembreros. So yung iba parang kinikilig, no, kay Kailin at saka kay Alden mga kasembreros. Pero yung nasa hindi ko lang sure. So wait, there you go. Tapos
Yun. Instagram story to ni Kailin mga customers na 4 hours ago, pero definitely ay medyo late ko to na post mga customers kasi nga ine-edit pa natin. Pero ito pa yata yung time na nasa Siargao sila no, mga kasembreros. So Instagram post kasi ito or Instagram story ni Kai. Tapos yung iba naman parang binibigyan ng meaning, no? Pero para sa akin magkuya lang ang dalawang ito, no? Si Kailin at saka si Alden mga kasembreros. So nothing deeper or more intimate than being a kuya or bunsong kapatid mga kasembreros, no? Para kay Kailin mga kasembreros. So para sa akin pero para sa inyo ano yung ano nyo. So si Kai naman kasi sobrang bait din. So they're just magkuya, no, para sa akin or para magkapatid mga kasembreros. So hindi natin bibigyan ng meaning. Tapos yon, sister-in-law ni Kath. Ito yung term ng mga ng mga tao. So kasama daw ni Kath si sister-in-law na si Don Victor mga kasembreros, no. So ito po si Earl Hortilosa or Hortillosa, no. Itong lalaki mga kasembreros na kasama ni Kath. Parang nag-yoga yata sila, no, mga kasembreros. Hindi ko lang So yun, tapos parang kumain sila and then ang sabi nila yung isang plato daw ay kay Mayor Mark Alcala mga kasembreros, no. So hayaan na natin as is kung yun ang pinapaniwalaan ng mga tao, mga kasembreros. So ito po ay parang recent post no, ni Earl Hortillosa mga kasembreros or ni Don Victor. So yun po. So FYI lamang ito, no, mga kasembreros na nagsama sina Earl Hortillosa, Don Victor na kapatid nga ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Tapos ito ang kakulitan mga, hindi ko to na post noong nakaraan kasi nakaka-copyright tayo. Itong last Sunday episode ni na Alden nga ng Stars on the Floor mga kasembreros. Ito yung time na medyo sexy dance ang ginawa niya dito. Tapos ang nakakatawa kasi dito sa dulo ng video ay minasahe ni Alden yung kanyang likod kasi nga yung kanyang bewang kasi nga ay may nararamdaman na ang trentahin mga kasembreros, no. So ang kulit lang niya Soiti dito. Nakipagsabayan siya ng sayaw mga kasembreros. Hindi pala ito yung last Sunday. Last Sunday pa ito mga kasembreros. Kasi yung last Sunday, di ba, black leather jacket yung kanyang suot. So, pero ano lang kasi, kagabi lang kasi pinost ng, actually the other day, ng ATM. Yung ATM, kasi yung pwedeng i-upload natin na walang copyright mga kasembreros. So, kaya ito yung na-flash natin ngayon. Na-flash natin ngayon na sobrang kulit niya. Soiti, no, nakipagsabayan siyang sumayaw pero yun nga, no, sa dulo ay medyo hinawakan niya yung kanya mga bewang kasi nga so ang kulit lang mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema King. So hindi naman natin to pwedeng ma-flash na mamaya kasi may music, no, magkakaroon ng copyright mga kasembreros. Pero yun po, no, sobrang kulit lang ni Soiti. Tapos may isang fan dito na fan ni Alden mga kasembreros. Parang inspiration niya, no, si kuya niya Alden mga kasembreros when it comes sa pagbibisikleta, no. Tapos pero ang unang caption niya dito parang ayaw niya mag-RB. Ano ko lang anong RB, no, mga kasembreros. Dito parang hiwagaan ako, term yun ng RB, term yun ng mga nagbibisikleta ng mga kasembreros yung RB. So pero yun po, no, parang na-inspired siya dito. Parang sa una ayaw niya pero pumayag naman para siya mga kasembreros, no, na magbisikleta, no, kasi nga ay inspired by Kuya Alden niya, no, ni Kuya AR, ni Kuya Tisoy mga kasembreros, Pambansang Bay at Phenomenal Box Office Cinema King. Sabi niya sa caption niya ay ayaw ko mag-RB, masakit sa likod. Nag-RB. Tapos yung nagbibisikleta nga si Alden, no,
na video. Tapos, lumalala tong issue dito mga kasombreros eh. Ayoko na sanang isali ito kasi nga napaka outdated and at the same time napaka nonsense. Sabi dito ni Friends Who Like Kathniel, bakit pinangunahan ng mga babae si Alden maging baisding? So sabi nito parang hindi ko na, mga babae pa talaga, baisding ang tawag nila kay Alden Richards. Baisding. So parang hindi ko lang kung bading na naman siguro itong mga tinutukoy nila dito mga kasimbre. Ay nako po. So hayaan na natin sila no. Tapos next item natin yung A-team community pala ni Alden no, nagkaroon pala sila ng parang summer getaway or summer vacation mga kasembreros. Sabi niya dito, a massive thank you to every single one of you who brought the energy and made our very first summer getaway legendary. We didn't just clock out, we actually connected. We truly hope everyone had an absolute blast getting to know and spending time with each other. Whether we are trading stories, sharing laughters, or just kicking back and soaking in the sun, spending this kind of genuine time together is exactly what makes this community so special. So tapos nag-share sila ng video clips no ng kanilang ginawa doon sa kanilang summer getaway nga mga kasombreros. So grabe no, napaka-solid talaga mga kasombreros and one way of parang team building yung ginawa nila dito na maging solid palalo ang A-team community. So alam naman natin na talagang without fans mga artista po ay kulang yung kanilang lifeline mga kasombreros. So 50% sa artista, 50% din of course sa mga fans no mga kasombreros. Kasi ang fans naman talaga manonood, magtatangkilik no at saka susuporta sa pelikula, sa project mga kasombreros ng kanilang hinahangaang artista. So yun ang sasabi parati ni Alden na yung premium no, they're not just fans no, they are more than fans mga kasombreros. So kung kaya pinapahalagahan talaga si Alden ng ng A-team community ng kanyang fans mga kasombreros. So salute talaga no, kaya phenomenal box office Cinema King. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. I-play ko po ito mga videos natin pong papakinggan at sa kakulitan ni Alden mga kasombreros. And then, ang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Happy midweek, chikahan mga kapuso! 2 series ang naghihintay sa fans ni Asia's multimedia star Alden Richards. Bukod sa Love Siargao, isa pang role na pinaghahandaan niya ay ang pagiging doktor. Kaya inaral niya mismo ang basic procedures at tamang galaw ng isang surgeon. Makichika kay Aubrey Carampel. Bilang paghahanda para sa kanyang pagganap bilang doktor sa upcoming GMA Prime series na Code Gray, sumailalim sa immersion si Alden Richards sa ospital ng Maynila Medical Center. Kasama ni Alden ang co-stars na sina Andrea Torres, Shuvi Etrata, Faith De Silva, Christopher Martin at Christopher De Leon. Para mas magampanan ng mabuti ang role bilang si Dr. Grayson Lazaro, siniguro ni Alden na matutunan ang mga basic procedures at tamang galaw ng isang surgeon. Kasama na ang tamang pagsuot ng surgical gloves at gown. Tinuruan din sila ng pag-suture o pagtahi ng sugat. At sumailalim din sila sa basic life support training. Yung proper counting, yung tamang position, etc. And also, natutunan ko din dito yung mga iba-ibang klaseng stitches when it comes to surgery. Hindi siya madali. Ngayon ko na-realize na yung expertise nila when it comes to doing these things comes with hard work. Nagpasalamat si Alden sa mga doktor na matyagang nagturo at nagbahagi ng kanilang kaalaman at expertise. Dagdag pa niya, paraan din ng proyektong ito para bigyang pugay ang mga medical practitioner. It's a way of honoring them as well na itong project na to ay mabigyang highlight naman yung mga doktor at yung mga medical practitioners natin na nagliligtas ng buhay araw-araw. Kababalik lang ni Alden mula sa halos 1 buwang taping ng pinagbibidahan ding serye na Love Siargao. Kakaiba raw ang naging experience niya sa Siargao dahil kahit nagtatrabaho, mistulang naging healing escape pa raw ito dahil sa ganda
at payapang hatid ng isla. It didn't feel like work because of what you're seeing every day. Siyempre, yung accommodations namin, beachfront. So, dagat yung nakikita mo sa araw-araw, di ba? Kakaiba yun. So, really more of parang rediscovering different aspects of myself and somehow healing na rin at the same time. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Kailangan natin ang word na ito mga kasembreros. Ang title natin ay kapahingahan ng kaluluwa. So hindi po ito yung pagkamatay ha mga kasembreros. In Jeremiah chapter 6 verse 16, "Thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old paths where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your souls." But they said, "We will not walk in it." So ito mga kasembreros ay may katigasan pang ulo dito ng mga Israelita, no? Pero sa atin sa kasalukuyan, sa present age natin mga kasembreros, as in sa ating situation ngayon, ay kailangan natin ng kapahingahan, no? Hindi ng ating kaluluwa kapag namatay na, maliban pa doon mga kasembreros. So sa ating buhay ngayon ba, alam ko lahat tayo stress mga kasembreros, especially sa mga kaganapan sa gobyerno, sa mga nangyari sa ating paligid, sa ating kapitbahay, sa ating mismong tahanan mga kasembreros, yung ating everyday routines na magluto, maglaba, maglinis, no, maghatid ng mga estudyante sa eskwelahan, pasok sa trabaho, no, ano to, parang normal na talaga na routines ng tao mga kasembreros, especially magluto talaga mga kasembreros, no. Kunwari, di ba, sa amin dito sa bahay, no, pagkaluto mo ng umagahan, tapos maya-maya alas 9 na, magluluto ka na naman ng pangtanghalian. So parang wala siyang katapusan mga kasembreros na routines ng tao. Kasi kung hindi ka naman magluluto, hindi ka naman makakain mga kasembreros. So kasi siguro kung may mga katulong tayo, kasambahay, ay makapagpahinga tayo. Pero kung katulad sa atin na yung nanay lang natin, yung kapatid, or kung sino mang family member na talagang nagluluto, ay everyday po yun, walang kapahingahan, walang tigil. Kasi kung titigil tayo, ay hindi tayo makakain mga kasembreros. So definitely, ano siya no, parang paulit-ulit nilang araw-araw mga kasembreros, but we need at kinakailangan talaga siya mga kasembreros na dito na gawin natin, kasi part yun ng ating everyday routines. So necessity kasi yun no, kapag hindi tayo magluto, so definitely ay hindi tayo makakain mga kasembreros. So kailangan po yun ng ating physical body, no, mga kasembreros. So dito, so sa atin kasi talagang lahat, no, lahat ng aspects ng buhay natin, financial aspect, lalo na spiritual aspect, relational aspect, yung ating mental aspect, yung ating physical aspect. So may mga problema yan minsan mga kasembreros, no, which is kailangan nating alam mo yun, kailangan nating i-maintain yung balance, no? Especially yung ating spiritual aspect. So, ang pinaka-neglected actually at parang pinaka-ignored na aspect ng buhay ng tao mga kasembreros ay yung spiritual aspect. No, ang inuuna kasi ng mga tao talagang pagkaing material, no, kailangan magtrabaho, kumita ng pera, makabili ng bigas, makabili ng ulam. So, yun talaga yung kanilang kung parang inuuna. So, kailangan naman natin yan mga kasembreros. Yes, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-earn ng pera, kailangan makabili ng bigas, ng pagkain, pambayad sa tubig, kuryente. Kailangan natin ito. Pero, kailangan din balance siya na meron tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kalooban ng Diyos mga kasembreros. So, yun talaga yung dapat na pinakamalaga. Yung spiritual aspect natin, ito yun pagbabasa ng Biblia, paggawa ng kalooban ng Diyos, no? Kasi isipin nyo nakapagtrabaho ka, nakapag-provide ka ng pera or ng pagkain sa pamilya, no, pambayad sa mga bills and so on. Pero hindi naman maayos ang pamilya, no, kung parang yung mga anak hindi pagmahal sa magulang, yung mga asawa hindi pagmahal sa asawa, yung mga magulang hindi pagmahal sa anak. So iba kasi yun mga kasembreros yung experience. Ako talagang makaka-testify ako na iba talaga yung experience ng mga taong na mga pamilya na may Diyos sa kanilang tahanan, no? Sentro ang Diyos sa kanilang tahanan. Hindi man perfecto, pero nangibabaw din yung love, yung understanding, yung humility, and so on mga kasembreros. So kung napapagod kayo, ang word na ito mga kasembreros ay para sa atin, no? Following His calling and commission by God, the first few chapters of Jeremiah's public ministry is a long,
prophetic sermon that remonstrates against Judas' willful apostasy. It is a denunciation of the gross infidelity of the people and their apostate priests, corrupt rulers, and lying prophets. So, isa dito yung talagang corrupt na rulers na mga customers na emphasize dito. So, ito yung time kasi na si Jeremiah ay nagbabala, no? Nag-warn siya mga kasambres sa mga tao na kapag hindi kayo tumalikod sa kasalanan, sa inyong mga masamang gawa, no? Kagaya na mention niya dito, yung mga dito, yung mga hindi na sila faithful sa Panginoon, in short mga kasambres. Wala na silang pananampalataya. O paano wala na yung pananampalataya at naging ginagawa na lang nila yung kanilang gustong gawin mga kasembreros. So, ganoon siya. So, corrupt rulers, no, lying prophets, na mga sinungaling, and so on. So, dito natin makita na dati pa may mga pinagmulan talaga na yung mga corrupt practices, no, yung mga sa gobyerno natin. So, dati pa meron na talaga ito kasi spirit ni Satan ito mga kasembreros talagang ito po ay existing talaga mga kasembreros sa mundo to. Pero, kailangan gawin natin ay palakasin natin yung ating spiritual aspect, no? Kung kaya nga sabi dito, sabi ko na marami mga tao na mayaman naman sila materially at saka financially, pero walang pagmamahal at saka understanding sa loob ng tahanan because mahina ang kanilang spiritual aspect. Kasi kung malakas ang Bible study, araw-araw may Bible study, consistent siya mga kasembreros, and dito yung panalangin, of course, no? Tuwing kumakain. So kapag malakas yung mga yun, at yun ang parati nating ginagawang daily routine din mga kasembreros, of course, part ng lifestyle natin. So, kung manghihina, no, yung kaaway or ang spirito ni Satan. So, yung spirit ng inggit, manghihina. Yung spirito ng pagiging prideful or mayabang, manghihina. Yung spirito ng pangit na ugali, manghihina. Yung spirito ng pagmamahal sa salapi or sa pera, manghihina. So, mga kasembreros. So, pag nanghina yon at saka malakas yung ating godly spirit mga kasembreros, so nagkakaroon ng good and harmonious and peaceful relationships and loving relationships mga kasembreros ang mga family members natin. So yun po yung kaibahan, no, mga kasembreros. Parang siya, no, parang labanan ng masama at mabuti. So kung parati natin ginagawa itong kabutihan, no, nasa side ni Lord mga kasembreros, ang manghihina ang espiritu ng kasamaan mga kasembreros. The glory of Israel's past had become eclipsed by their deliberate wantonness, and Jeremiah cried out for their nation to repent. He warned of approaching judgment from the north if his words remained unheeded. Even the threat of Jerusalem's fall did not to bring Israel to their senses and failed to turn their hearts back to the Lord. So yun siya, no? Yung mga tao, kung ano lang gusto ko, ganyan. So wala kayong pakialaman so and so. So parang ganoon siya ba, no? Kung ang tao kasi kapag nagfo-fully rely or fully depend mga kasembreros sa kanyang sarili, hindi na siya nasasatisfy sa Diyos kasi nga parang kaya ko naman sarili ko, ganun. So yun na yung yun na yung downfall. Doon na magsisimula mga kasembreros yung pagbagsak ng tao kung tayo nagre-rely na lang at umaasa sa ating sarili, sa ating kakayahan, sa ating skills, sa ating talent, sa ating trabaho, na para bang hindi natin kailangan ng Diyos because I can provide, I can do everything. So parang ganoon mga kasembreros. So doon tayo babagsak, no, yung kayabangan, yung kapalaluan mga kasembreros, doon tayo babagsak ng Diyos mga kasembreros. So pwede niyang pabagsakin ang ating relationship, pwede niyang pabagsakin yung ating kalusugan, bibigyan natin ng sakit, and so on mga kasembreros. So yun siya, no, which is delikado kasi yung pride nga ay nagpabagsak kay Lucifer mga kasembreros, na ngayon ay si Satanas mga kasembreros. So although it is easy to find fault with Judas' rebellious ways and be critical of their attitude, we should be prepared to learn from their failure and consider our ways to see if we are obeying the instructions that we received and are walking in spirit and truth. So magsilbing aral sa atin. Nasasabi ng author dito na magsilbing aral sa atin yung katigasan ng ulo ng mga taga-Judah or taga-Israel mga kasembreros na sa atin ay kailangan makinig tayo, no, sa instructions at salita ng Diyos sa Biblia. Kasi kapag syempre, no, sa katotohanan mga kasembreros, we also need to examine if we have chosen to walk in His righteousness or God's righteousness, righteous way, and fulfill His instructions to the church. So yun siya mga kasembreros, no, kailangan i-fulfill natin yung
instruction. Kasi kapag may simbahan po tayo, ay may mga kumaga pa local instructions. Diba? May mga LGUs, local government units. So, kung ano yung sasabi ng Biblia, tapos naka-inline din doon yung local church mo. So, meron din sila mga trainings na ginagawa and so on, mga kasamiras na reminders and warnings din po sa atin. Have we walked in the old ways that stand on the word of truth and lead us in the way of righteousness? Or have we bought into a watered-down doctrine and compromised faith through adopting worldly philosophies or engaging in fleshly behavior? Have we dishonored our Lord through unbelief or disobedience? So let's examine ourselves, mga kasamiras, no? Naging palalo ba tayo? Hindi na ba tayo sumusunod sa Kanya? Yun po yung simula, no, ng downfall, mga kasambreros, or pagbagsak ng ating pamilya, ng ating pagkatao, mga kasambreros, no, kung hindi po tayo sumusunod sa Panginoon. Wow, po pwede natin sabihin na successful naman ako, marami akong pera, kaya kong gawin ang gusto ko. Well po pwede, no? Pero sa harapan ng Panginoon, if you are not pleasing, if you're not doing the will of God, mga kasambreros, ay useless din po, no? Parang 1 billion is equals 0 is equals 0, mga kasambreros. You can have everything, no, sa mundong ito, pero if you don't have God sa buhay mo at sa pamilya natin, ay useless po ang lahat, mga kasambreros. So, ganun po siya. So, kasi hiram lang naman ang lahat. Yung pera, pamilya, asawa, anak, kapatid, lahat yan hiram lang, mga kasambreros. Lahat po tayo ay lilipas at kukupas, mga kasambreros, at lilisanin ang mundong ito. And the question is, hindi lamang million years kasi ang gugugulin natin sa kabilang buhay, no? It's eternity, eternal, mga kasambreros, forever and ever and ever and ever and ever yun. Endless, mga kasambreros. So, if we value our relationships sa mundong ito, mas i-value natin yung relationships at ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kasambreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kapahingahan ng ating kaluluwa sa Diyos, mga kasambreros. Every time we pray, we read His Word, we are loving to our families, and so on. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.